Ito, nakaupo na kayo ngayon. Ano po ang masasabi natin, no? Matapos yung mahabang pinagdaanan, mahabang proseso? Ayan po, unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at talagang nakamit po natin yung justisya sa pinaglalaban ko po dito sa ating barangay ng B.S. Garcia. Pangalawa po sa mga supporter ko at yung mga tao ko po hindi bumitaw at nanindigan at naniniwala sa aking pinaglalaban na makakamit ko yung katotohanan. Katulad po na to, ayan po, nakamit na po natin yung katotohanan na naglabas na po ang desisyon ng judge para po dito sa tayo po ay maupo na po dito sa ating barangay ng B.S. Garcia. Kap, ano ba ang ginawa niyong inspirasyon para ituloy-tuloy ang laban na ito, Kap? Sabi ko nga, kumbaga, yung laban ko talagang talagang kasama ang buong pamilya na talagang apektado, talagang napakatagal na talagang yung pinaglaban natin pero sa ganun pa man nakamit nga natin ng hustisya, talagang nagpapasalamat din ako at unang-una sa mga taong tumulong sa akin na talagang para makamit ko yung katotohanan dito sa ating barangay at yung hustisya na talagang malaman ng buong barangay ng B.S. Garcia at sa mga ibang barangay pa na baka ako ay maging isang halimbawa dahil sa nangyari nung nakaraang eleksyon. Ngayon po medyo panatag na po tayo at nandito na po tayo. Ayan, kaya po ang unahin ko po yung pagsilbihan po yung ating mga kabarangay ng B.S. Garcia dito sa ating barangay. So ano po yung aasahan? Anong klaseng serbisyo kung mailalarawan natin yung i-expect ng ating mga kabarangay mula kay Kap Wendell? Yan po, yung talagang ako naman po, kaya ako ay pumasok sa ganitong politika. Dahil may gusto po akong baguhin talaga dito sa ating barangay. Aanihin ng aking mga anak para pagdating ng araw, yung legacy ko po na talagang babaunin ng aking mga anak at isa sa ipagmamalaki. At yung ating mga kabarangay, isa lang po ang kaya kong ipangako sa ating pong panunungkulan na talagang bibigay ko po talaga ng full support ang ating paglilingkod dito sa ating barangay ng B.S. Garcia at makakaasa po sila na talagang kung ano po yung talagang pangangailangan sa abot ng aking makakaya at aking kakayanan, gagampanan ko po kung ano po yung responsibilidad na inatang sa atin ng taong barangay. Kap, ilang buwan po ba ang ginugol natin na sa laban na ito, Kap? Ako, nasa 6 to 7 months po ang talagang ginugol po natin. Sa pakikipaglaban po dito, makamit lang po natin yung justisya at katarungan dito sa ating barangay. So, Kap, hindi ganun kadali, ano? Sabi niyo nga, mga 6 to 7 months. Tapos, alam mo na ikaw ang nanalo, pero kailangan mo pa rin lumaban hanggang sa hukuman, sa kita ng protesta. Paano naman ngayon yung mga iba na hindi mo naging kakampi at nakasakit siguro sa iyo sa iba't ibang kaparaanan? Paano sa serbisyo mo ngayon to? Sabi ko nga po, sabi ko sa mahal ng Panginoon at ako'y nagdasal at kinausap ko rin po yung mga tao at ng mga supporter ko na sa ating pagpupo, kung ibibigay ng Panginoon, tatanggapin ko kung ano man ang magiging desisyon ng hukuman. Kaya po sa binigay pong desisyon ay pumabor po sa atin at talagang binigay po ng Panginoon. Kaya ang sabi ko po sa mga supporter natin na talagang kalimutan na po lahat kung ano man po yung hindi magandang pagkakaunawaan ng nakaraan pong barangay election. Kasi po alam naman po natin sa bawat politiko may kanya-kanyang panig, kanya-kanyang supporter po. Di po ba, minsan andyan na po yung awayan, hindi magandang salitaan at paninira. Pero po, sabi ko po, walang personalan dahil po yan ay politika lang. Bagay, parang sports lang yan eh. Di po ba, minsan ang basketball may pisikalan, nagkasakitan, pero pagkatapos magkakaibigan. Kasi po, nasa isang barangay kami ng B.S. Garcia at bilang ako isang ama na magiging dito po sa ating barangay ng B.S. Garcia, aakapin ko po. Walang personalan at talagang sa kalaban ka man kung sinasabi kasi po para sa akin hindi dapat kalaban eh. Kumbaga ano to talagang kompetisyon gano'n kung sino talagang mamumuno. Medyo naging ano na lang po sa mga tao na talagang minsan nagkakapersonalan. Pero ang hihilingin ko po sa mga supporters ko at supporters po ng kabila na tayo po ay magkaisa
at magmahalan. Huwag na po natin tingnan kung ano man po yung nakaraan. Ang mahalaga po, babaguhin natin ng DS Garcia, ang bagong DS Garcia ng puno ng pagmamahalan at respeto sa bawat isa. Nakita po kayo ni Mayor Maika kanina sa opisina. So, nakapag-usap po ba kayo? Ano po ba naging hahabilin niya sa inyo o naging... May marching order, yan. Yan po, bali nandun po tayo para po mag-vote po. Nag-vote taking po tayo kanina kasi po yan po ang legal na po para bago po tayo. Ngayon po, ang isa lang naman po ang iniwan sa atin salita ng ating mahal na Mayora Elizabeth Maika Vergara na talagang yung responsibilidad na inatang sa'yo ng barangay ay talagang gampanan mo. Yan po, at talagang mahalin mo ang inyong mga kabarangay na nanggagaling sa puso ang paglilingkod dito sa ating barangay. Ayan. Huwag natin personalin, huwag tayo makipag-away. Halip na tayo, inaaway, taniman natin ng kabutihan. Mahalin natin yung mga umaaway sa atin na makikita nila kung sino talaga yung inaaway nila. Kabandang huli, kasama na natin yan. Kap, para sa Barangay DS Garcia, ano po ba ang aasahan ng inyong mga kabarangay dito? Ayan nga po, sabi ko nga po na talagang hindi ko po sasayangin yung araw na oras o taon na aking panunungkulan. Talagang igugugol ko po yung serbisyo na ibibigay ko po dito sa ating barangay. Walang gabi, walang umaga, na talagang inilaan ko na po yung sarili ko dito sa ating barangay. Makakaasa po sila na talagang gagampanan ko po kung ano man po yung pangangailangan ng ating barangay. Kap, ano po una yung planong proyektong gagawin? Medyo ngayon po kasi, titingnan muna po natin yung mga kakulangan po at yung pangangailangan talaga ng ating barangay. Kasi po nakita naman po natin 7 months po na talagang tayo adjust po tayo ngayon. Ngayon po ang first priority ko po, may ayos ko muna po itong barangay, makapagbigay po ako sa makakapag-appoint po ako ng mga taong kasama natin dito. At yung mga anuman pong pagawain o anong problema na dapat pong solusyonan, gagawin ko po. Pag-aaralan ko po at titingnan ko po kung ano po yung talagang pangangailangan ng ating kabarangay ng DS Garcia. Thank you. Kap, mensahe na lang, Kap. Mensahe na lang para sa iyong pamilya at sa lahat ng mga nakasuporta, Kap. Ayan po, message ko po sa ating sa mga nanonood po o sa mga supporter po natin. Sa aking supporter, ang mensahe ko, kalimutan na po ang lahat ay tayo magmahalan at magkaisa. Ayan, at sa mga supporter po ng kabila, bukas po ang tahanan ng aking barangay at bukas po ang aking bahay kung ano man po ang pangangailangan. Huwag po kayong mahiya. Tatanggapin ko po at aakapin ko po kayo ng 2 kamay. Wala po tayong titingnan at walang personalan. Ang hiling ko lang po talagang magrespetohan na po tayo sa bawat isa. Tanggapin na po natin kung ano po talaga yung katotohanan. Thank you.